Good morning, good afternoon, at syempre po magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Papong TV. At syempre po sa lahat po ng nanonood, sumusulat at sumusubaybay po sa ating mga vlogs, relationship vlogs po natin, mga story natin about the greatest icon, Michael Jackson. Maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre po, ang pag-uusapan po natin ngayon is about relationship. Pero ito, medyo highly requested po itong topic na to dahil siguro isa to sa mga pinaka most requested na problema na laging hinahabol. Bakit po natin kailangan habulin ang mga babae? At syempre, bakit po natin dapat ihinto at itigil na po yung pag-chase sa kanila? Bakit po? Para po maging positive result, para po maging negative result. Naku, alamin po natin yan. Pero bago pong lahat, lagyan po muna natin ng masigabong patalastas. Ayun oh. Sabi nga nila mga utol, kung ang babae, when a girl likes you, she will make it easy for you. Kumbaga, madadalian ka eh. Kaya kung napapansin nyo no, nung araw tayo, kung tayo po'y nanliligaw, meron pong ang saya-saya natin, ang sarap lumigaw, meron pong napakadali. Kasi po, yun po yung mga point na meron silang interest sa inyo. Kaya nga sabi ko, padadaliin po ng babae kung talaga pong may gusto siya sa inyo. Kung hindi po, tayo po ay mahihirapan. And eventually, tayo po ay hahabol, tayo po ay mag-chase. Kaya nga ang tanong, bakit merong eksena na kailangan po nating habulin? Lilinawin po natin ng konti mga kapatid. Hindi po natin ina-advise sa ibang vlogs po natin, actually dinidiscourage natin. Pero ang pag-uusapan dito, bakit kailangan natin mag-pursue at hindi mag-chase? Magkaiba po yun. Ganito po yun eh. Halimbawa po, pag-usapan natin, ang lalaki, kailangan po yan sa una, di ba, mag-exert ng konti, magpakita ng aksyon, ipaalam sa babae na, okay, meron akong pagtingin sa'yo, meron akong nadaramang pagmamahal sa'yo. After that, kailangan po natin mag-pursue. Yung iba na misinterpret yan, pursue and chase. Actually, parehas po sila ng action, parehas sila ng gagawin, pero napakalaki, completely maling-mali at magkaiba po talaga ang kanilang ibig sabihin. To gain, accomplish, yan po ang ibig sabihin ng pursue. Pero ang change po, effort to overtake. Kumbaga parang pipilitin mo, di ba? Yung isa naman po, sige, hahabol tayo, pero syempre po, kailangan po nating habulin yun to the exert na meron tayong ma-accomplish. Magkaiba po ang ibig sabihin, pero parehas po ng action. Ang lalaki po mga kapatid, of course, hahabol eh. Kumbaga, we have to follow. Kung halimbawa meron tayong gustong ligawan, syempre kailangan nating sundan, kailangan nating i-pursue. Ngayon ang tanong, di ba po pagka something is running away, kailangan nating habulin? Pag nagra-run away po siya, ang ibig sabihin po nun ayaw, di ba? Kumbaga, malinaw na merong siyang hindi gusto sa atin, kaya po siya nagra-run away. Ang tanong po mga utol, bakit po natin hinahabol? Bakit po nagkakaroon ng chasing? Bakit po tayo nagpipilit? Kasi po Kuya Papong, gusto ko po maintindihan niya ako eh. Okay, gusto po natin maintindihan kanya. Pero the more na ginagawa niyo po yun, the more po tayong pumapasok sa kumunoy. Lalo po tayo nagkakamali. Hindi po yun ang tamang paraan. Meron po mga ibang way doon, pero ibang-iba po sa ginagawa natin. Ganito po nangyayari dyan. Pag tayo po humahabol sa isang bagay, nagpursue, running away from us, parang pinupush po natin yung bagay, parang pinuposasan natin, parang gusto nating isako. Ngayon, kung tayo po yung babae, kung tayo po yung hinahabol, ano po bang mararamdaman natin? Ano po ba ang pwede nating maramdaman? Unang-una, imbis na attracted tayo dun sa lalaking yun, yun nga, nasisira, nat-turn off tayo po yung lumalayo. Ngayon, pag hinabol po tayo, lalo po niyang pinush. Lalo lang po siya nagiging unattracted. Bakit? Nagbumukha po siyang desperate. Yun po yung number one na lagi ko sinasabi. Pag desperate, alam niyo naman po, karuktong niyan, needy. Magmukha na po tayong needy. Lalo lang po niyang nare-realize na, okay, tama-tama pala talaga yung naging desisyon ko. Talagang yung lalaking yan, hindi siya pwede talaga maging boyfriend, asawa, kaibigan, or what. Kasi tignan mo naman yung nagiging reaction niya. Bakit? Unattentive siya. Hindi niya maintindihan yung sitwasyon. Ayokong magkaroon ng boyfriend, hindi ko siya gusto, pero hinahabol niya ako ng hinahabol. Nag-iiskandalo siya, lumalala, nagiging desperate siya. So lalo lang po niyang naiisip na tamang-tama yung ginagawa niyang move. Kaya lalo lang po siyang palayo ng palayo sa atin, imbis na papalapit ng papalapit. Kasi iba po yung formula natin. Ano po ba yung formula natin? May dala kayong sako eh. O di ba? Parang sasako niyo po siya, hindi po papayag kahit po sinong individual. Napakaraming rason.
Pero totally, ang main reason talaga kung bakit lumalayo sa atin ang babae, kung bakit hinahabol natin siya, she's not interested. Totally, she's not interested. Ngayon, ang gagawin po kasi ng lalaki, talagang tendency, very competitive, hahabol. Kasi nung mga bata po tayo, imagine, isipin lang po natin, alalahanin natin, tayo po yung mga elementary, di ba ang paboritong laro natin, humabol ang mga babae? Sa playground, di ba dun sa school grounds, laging parang may nakikita kayong, hanggang ngayon, may nakikita kayong lalaking bata, hinahabol yung babae. Laging ganun. Yun na po yung na-implant, na-inflex sa mga utak natin. Kaya ginagawa natin hanggang ngayon na pagka hindi natin na-achieve, tayo po yung nagpo-frustrate. Yun po yung pinaka-arsenal at ginagawa po kagad natin. Habulin at habulin at habulin at habulin. Sasabihin ko sa inyo yung pinakasekreto ng mga expert, including me. Agree ako dito. Pag may nakita po kayong babae, gusto natin, we express our love. Yung nararamdaman natin, hindi naman masama eh. Although ina-advise natin na show 15%, 20% na po sa simula. Express your love. After that, walk away. Wala na po tayong gagawin. Go back to business. Yun lang po. Hindi na po natin kailangan habulin. Hindi na po natin kailangan i-pursue. Uulitin ko. When you see or found someone na parang, sige, mahal ko siya, express love. After you express love, talikod, go back to business. Meron pong magandang interpretation yun na lagi pong sinasabi ng mga expert. Bakit? Kasi hahanapin ka. Kung talagang interesado po siya sa'yo, siya po ang gagawa ng paraan. Ang babae, hindi naman po yan matitigas eh. Nagbumukha lang pong matigas kasi dahil kinukulit natin. Pero kung hindi naman, you will be more attractive. Kumbaga, less talk, less mistake. Kumbaga, lalo silang mapapaisip sa'yo, sino ka? Lalo silang ma-attract sa'yo and sila na po ang gagawang paraan. Yung lagi ko nga pong ina-advise at sinasabi, she will reach out. Ito po yung normal na scenario. She runs away, lumalayo po siya sa'yo kasi she is unattracted sa'yo. Yun po ang totoo. Sorry po mga kapatid, pero nililinaw po natin dito para po maintindihan po natin kung saan po tayo lulugar. She is unattracted to you. Ang gagawin po natin, hahabulin po natin yung babae. Ngayon, yun po yung pinaka-worst, pinaka-masamang pwedeng mangyari. Ginawa pa natin. O, di ba masama na nga yung sitwasyon kasi nga dahil hindi niya tayo somehow gusto, lalayo siya. Tapos ang gagawin pa natin, imbis na yung ibang paraan na ikabubuti, which is parang may intindihan natin, gagawin pa natin yung worst. Hahabol pa tayo. Ngayon, dalawa na po ang tinamaan sa kanya. Magiging kaaway na po niya tayo. Unang-una, kinalaban mo na siya. Yung will niya. Pangalawa, needy ka na. Ngayon yung needy kasi, sabi ko nga po, yun yung pinaka number one turn off sa isang babae. Ngayon, pag na-turn off na siya, talagang walang-wala ka ng pag-asa. Sinira lang po natin yung chance na natin. Unless na lagi ko pong ina-advise na pagka meron pong mga rejection or mga bagay na ganyan, tanggapin natin. I-respect natin. Mas lalo po tayong re-respetuhin. Ipakita natin na right away, tanggap ko po yung sitwasyon. Kung maaari po nating sabihin, ilabas sa ating mga bibig, why not? Sabihin natin, yes po, tanggap ko po, maraming salamat. Tayo po ay taus-pusong ina-accept kung ano man yung desisyon. Mas maganda po yung magiging resulta. Mas positive po at mas maiintindihan po tayo, mas re-respetuhin po tayo ng kababaihan. Now, bottom line, kung gusto po natin magbago yung sitwasyon, gumanda, wag po nating isipin na, sige, Kuya Papong, tama po ba na habulin ko? No. Hindi po. Merong mga paraan na pwede. Pero most of the time, hindi po nating ipilit. Pwedeng ipilit yung mga bagay na ganun. So ano po ang tama? Leave her alone. Sabi ko nga po, go back to business. Ngayon, mas maganda po yun. Kasi nga po, kung ganun po mangyayari, magkakaroon po kayo ng chance na maaaring magustuhan niya kayo. Kasi nga po, pag ang isang tao, nasanay ka, o laging nandyan, kahit makulit, minsan kahit nakakainis, pag nawala, hahanapin nyo. Alam nyo, meron po akong senaryo, ikinuwento ko way back before sa isang kaibigan ko. So desperate. Kumbaga yung kaibigan ko po, mga utol, dinadampot sa putikan para lang makauwi ng bahay. Alam nyo, itatawag pa ng babae, alam mo, pakisundo na lang dito si ganito kasi talagang hindi na niya kaya, even maglakad. Alam nyo, ganun siya ka-desperate. Merong nagpayo sa kanya, ang sabi po sa kanya, leave her alone. Kumbaga, i-continue mo yung trabaho mo, huwag mo siyang pansinin. Sabi niya sa sarili niya, paano kung gagawin yun? Ngayon pa nga lang po, tipong
Ayaw na niya akong kausapin. Tapos lalayuan ko po siya. Di totally mawawala na po talaga yung affection niya. Tuluyan na po kami magkakalayo at tuluyan na po niya ako makakalimutan. Alam niyo, sabi ng matured na girl na yon, hindi. It will not happen. Kasi hahanapin ka niya. Walang naniwala. Even me, walang naniwala. Pero after a few weeks, I think it was only just 3 weeks, tinawagan po siya ng babae. First thing na reach out, I think nagpatulong bumuhat ng aparador and then nagpaluto. I think nagpaluto. So, biruin niyo yun, nangyari yun. Ang hirap so negative talaga, dinadampot na sa putikan. Pero bakit nag-turn yung favor? Kasi nga po, tama po yung sinabi, hahanapin ka niya, pupuntahan ka niya, she will reach out. Ngayon, ganito po yan. Let's test. Alam niyo po yung gagawin natin parang test yan laging ganun. Subukan po natin layuan. Go back to business. Iwan po natin. Ngayon, kung sakasakaling gusto po tayo ng babae, or sabihin na ma-realize na ng babae na talagang importante tayo, yung value natin lumabas. Kasi nga sabi ko nga po, positive things remains. Yung mga kinaiinisan niya, lumilipas siya, nawawala po yan. Pero yung mga positibo, naiiwan po yan sa isip ng isang tao. Kaya nga po lagi sinasabi, palipasin mo. It's a very good advice. Ngayon, pag nangyari po yun, nag-reach out po siya, pwede ibig sabihin po nun, talaga palang may value ka sa kanya. Mali lang yung prosesong ginagawa mo. Pero pag tinawagan kanya, start na po on something new, start na po sa inyong dalawa. Tuloy-tuloy na po yun. Love na po ang gagawa ng paraan. Ngayon, kung hindi po tayo tinawagan, it's okay. At least naagapan natin, nire-rebuild natin yung sarili natin. At syempre po, gumanda na po yung sitwasyon. Who knows? Baka masyado pang maaga, baka, alam nyo, nangyayari yan. Minsan, it takes years. Pero maganda po nun, leave her alone. Yan na po yung tamang-tamang paraan para po maging positive result, gumanda po sa sarili nyo. Ako po, gusto ko po kayong tulungan. Pero humabol po sa isang babae, yan po ang pinakamali sa lahat. Tandaan po natin, hindi po natin sila kailangan habulin. I'm not saying na magmataas ka. Pero, alam nyo, lagyan naman po natin ng dignidad yung sarili natin. At yung lagi ko nga pong sinasabi, chasing a girl, sobrang mali po. Kung gusto natin makuha yung girl, hindi po yun ang paraan. Yun po ang pinakamaling paraan. Kaya mga utol, wag po natin gawin. Yun. So, yun na po yung advice natin ngayon. Sana po nakatulong po tayo. Medyo maikli lang po to, pero meron siyang essence. Meron po siyang ibig sabihin na alam kong pupukaw sa karamihan at para po maging maganda na po yung resulta ng inyong minimithi. Alam ko, gusto nyo rin syempre maging girlfriend yung iniirog nyo. Pero kailangan po natin ng tiis Kailangan natin ng determinasyon, tiyaga. At hindi lang po yun. Hindi po nakukuha yan sa pagandahang lalaki, kasipagan, nakukuha din po yan sa timing at diskarte. Okay, so yun po, maraming salamat po. Thank you po sa lahat ng nanonood dyan. Ingat po tayo meron pa pong kasalukuyang pandemya ang ating bansa. So mabuhay po ang Pilipino, mabuhay po ang YouTuber na Pilipino. Salamat po sa lahat. Salute!